ginawa namin talaga almost every weekend. Meron kaming show na ginagawa abroad dito sa Pilipinas. So, pinagkakwentuhan namin ni Casey na ang dami nangyari. And pati ito, isa sa mga nangyari. Ang dami nangyari this year, pero si Direk, ayaw niya muna pag-usapan. Nasisipanks na siya ngayon pala. So, yeah, ikaw, ano reaction mo doon? Tinatawa-tawa ko na lang sa totoong buhay, pero nasasipangs na din ako. Kasi syempre, kahit na nag-start lang kami mag-show ng Feb, yung brainstorming, yung pagbuo ng show started last year. So, literal na parang buong taon halos magkakamukha na nga po kami, magkakapalit-palit na kami ng mukha. So, ngayon pa lang na pag pinag-uusapan namin na 5 shows to go before the end of the tour this year, parang nakakasipangs na. Yun. But overall, I'm personally just really grateful that I get to do this with you and the entire team of SNM. So. Sa akin wala kang choice eh. Well, sabi nga ni Casey, di ba, like last year, parang hindi namin expect talaga na ganito yung mangyayari sa sarili nating mundo. Na talagang nung message pa sa akin ni TJ after nung Araneta. After nung Araneta Coliseum na ngayon, na parang sabi ko, parang grabe, may miss ko kasi 3 days natin ginawa yung sarili nating mundo sa Araneta. May miss ko to. Sabi niya, huwag ka mag-alala direct. Ililimutin pa natin ang mundo. So talagang literal nangyari talaga siya. And nakakasipangs kasi I'm just so grateful na first tour ko, na mag-direct ako ng tour, sila yung kasama ko. Lati Sylvia, the whole team. Grabe yung hirap ng tour kasi talagang like sobrang konti lang namin and we have to do so many things. Diba? Kailangan multitask na natuto ko mag-lighting director, natuto ko mag-ganito, to give that experience to our kababayans lalo sa Amerika. And I'm just so grateful na sila Keys, sila TJ, yung mga stars talaga nung show ay walang ere. Yun talagang kasi like sa tagal ko sa industriya, I've experienced like working with, di ko napapangalanan, but you know, like when you're on tour, there are some na difficult talaga and nakakababa ng energy. But with this too, with TJ, kahit sobrang pagod, lalo na yung last natin, yung 3 cities na dire-diretso talaga, sobrang wala akong nakitang reklamo, all smiles, talagang ang saya kasi ganun yung kinakapitan namin, ganun yung environment na meron kami. Kaya sobrang sakit at sobrang hirap na parang nandito na kami sa last 5 shows na ayaw talaga namin matapos. Thank you so much. Tissue ba? Tissue. Bittersweet, guys. Of course, bittersweet. Like all good things, they must come to an end. Pero meron ding bagong beginning na may announce mo tayo mamaya. So at this point, maybe ask the press for your questions. I see Hi po. Hey, mabuhay. Congratulations. And for sure lahat ko memorable ganyan. Pero was there an effort from your end para tumatak talaga lahat ng pinupuntahan ninyong performances? And of course, how is it performing to different Filipinos across the globe? Any effort to make it special, oo naman po, every single time. Like, siguro, particularly sa set ko, yung ginagawa ko, it's always, parang siyang customized. Kasi yung mga spills ko palagi, di ko pala kung nakikita niyo po sa TikTok, puro kabalahuraan ko yung trending at hindi performances. And that I think started with, actually, hindi namin siya inisip na maging parte ng show na people would be excited to see and watch. But it became part of the show na depende sa topak din ng mga taong kasama namin sa show, yung mga nangyayari sa show. So parang every experience, every show is different because of the energy, the interaction, and in terms of the production side of it,
si TJ and si Direk and the entire team talagang they always work hand-in-hand kung, guys, saan tayo mag-ano ngayon? Saan tayo magsa-satellite stage? Anong gagawin natin para ma-surprise sila? Saan natin gagawin to? Anong gagawin natin yan? So parang they never settle for kung ano na yung naging magandang performance. They always both strive to surpass kung ano yung magandang performance na nagawa nila. So, as their manager, yan. As much as we can, syempre, binibigay namin yung best talaga. Lalo pag outside of the country. Kasi iniisip namin palagi, oo, medyo may pagod na naramdaman kasi sunod-sunod. Pero kami isang ginawa sa Amerika, 4 nights straight. As in Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 2 cities, 2 San Francisco, 2 LA. Pero dun mo makikita na pinaghirapan nila tong ticket na to eh. I mean, pinagpuyatan nila to, hindi madali ang buhay dun. Kaya kailangan namin ibigay yung nararapat na experience for all of them. So we always make that conscious effort na ibigay natin yung best sa kanila palagi. May mga... wala ako sa train of thought. May mga times din na syempre, hindi ko alam kung paano ko siya gagawing raw or authentic as possible kasi it's 40 shows. Iba-iba talaga. Yun yung challenge sa akin. But each and every time, meron talaga nangyayaring special. Every concert may ginawa. Usually nangyayari, may marriage proposals. Yung mga usual na nangyayari sa shows namin. Hindi ko alam kung meron akong iilan na wala. Pero bilang na bilang lang yun sa 40 na nawala. Sa 35 na ginawa namin. Isa lang ba? Ay, Jeddah lang. Isa lang yung wala. O, hindi... O baka meron, di lang namin alam. Hindi lang nabutol. Pero yun, yung... Iba-iba yung nangyayari sa CDO naman, gumawa kami ng gender reveal. So hindi ko alam bakit ganun yung nangyayari, but nagiging special siya each and every city. Maybe because of the, hindi lang sa amin, kundi yung audiences na excited din sila na ma-experience yung buong concert. At excited silang i-share sa amin yung story din nila through the concert that we're having. Yes, at saka gusto ko rin like, yung objective kasi, like, nung nag-usap kami ni DJ, ni Latte Cynthia, the whole Cornerstone team, nung itutour talaga siya. Medyo mahirap nga sa side nila in how to convince to bring the bracelets. Talaga. Kasi, like, alam naman natin, like, pagka nagtutour talaga yung isang artist, pag after ng big concert, pag nag-tour, iba na yung itsura ng concert nila, mas maliit na venue, so feeling nila sa technicals din, mas maliit. But we try to push that kahit pa paano may production value. Hindi man same, hindi same yung stage na nabibigay namin, but at least maibigay namin yung parehong pakiramdam nung nasa Araneta. So we're just so grateful for all the producers na naniwala doon sa adikain namin, yung sa objective namin to bring the SNM experience to them. And so far naman, sobrang saya ng mga tao at yun yung parang pinakamasarap sa pakiramdam namin na every after concert, grabe yung mga tweet nila, grabe yung mga post nila, and yun yung pinakamasarap sa pakiramdam talaga, na maramdaman nila yung worth ng pera nila ay sulit na sulit. Meron ba dun sa mga dates na na-reschedule? Wala naman. Reschedule? Parang wala na reschedule. Wala na reschedule. Lahat na tuloy. Hindi ka na. Which one? Yeah. Pero munti ka. Pero... Kinaya. Share din. Ay, pwede po daw i-share. Isa sa hindi ko makakalimutan yung experience. Bago lang to. Aside sa mic. Bago lang to. Mga soft touch eh. Ba't ka ganun? Mga 2 weeks ago, we were in Laguna. We had 2 days. 2-day show yun. Sold out yun natin. Sold out yung both shows before nangyari pa yung show. So, na-sold out na siya mga weeks before pa lang. On the first day, nung day 1, in the middle of my set, last song ko bago pumasok si KZ, I was singing Kung Siya Man, yung Bisaya song ko. Nawala yung boses ko. As in, total 0. From 10, na okay ako nung opening, biglang hindi ko alam ano na. Like walang sound? Meron pero hirap na hirap magsalita. Walang lumalabas.
And first time ko siya ma-experience. So sobra akong in shock, na natakot, na anong gagawin ko, paano ko gagawin ito, may 3 songs pa ako mamaya, kakantayin pa namin yung palagi. Kakantayin ko pa iba kong songs. So, nung pagbalik ko, after ng set ni KZ, kumanta ako nung Harana, ng Parokya ni Edgar, kinanta ko. Tapos, first few lines, narinig niya, na wala nga, ba siya. Sa likod, ba siya sa dressing room, kinuha niya yung mic, tapos sinabayan niya ako, na matapos yung song na yun. And eventually, nasa backstage ako makanta, and eventually, natapos yung song, but parang pa-spoken na halos. And like, sobrang hirap ako nung nagawa ko yun. But, yung ano namin nun, yun nga, muntik na siyang ma-reschedule kasi yung problema namin nun, day 1 pa lang yun. Meron pa kami isang full concert the day after. So, we had to consult a doctor, ano pwedeng gawin, anong mga remedies na pwede kong gawin, I took meds, kung anong pwede. Na medyo nahirapan kami. Tapos, eventually, dun makikita and dun ko na-appreciate talaga yung importance of having a team that's really core talaga. Magkasama na kami sa maraming shows, so alam na namin, kilala namin isa't isa. So lahat parang, guys, I need your help. Feeling ko hindi ako 100% day. So, lahat sila backups. Bro, ako bahala dyan. Sige, lagyan na lang kita ng keyboard. Sige, babaan natin to. Siya naman, sige, teach. Yung ano mo dito, bawasan ko muna para hindi ma-affect yung throat mo. Ganun. So, tulungan talaga kami ng day na yun. And I had to be honest. I had to tell everybody na sabi ko, guys, mapapansin niyo naman siguro na medyo iba yung voice ko ngayon. So, tapos sabi ko, but it's gonna be a very special show. So, masasabi ko ang one of the most special shows yun. And right after, I was singing the last line of the last song palagi. Nung kinanta ko na, hindi na talaga siya, naubos na talaga siya. So, nung kinanta ko siya, wala nang lumabas sa boses, sinalo niya ako. So, siya yung kumanta ng whole part of the last chorus of the song. And yun, masasabi ko rin na because I have a fan base that's really there to listen and support, na masasabi kong very thankful ako sa mga bituin na nandun. Every time na feeling ko na kukulang yung nabibigay kong boses, papalakpak sila and they cheer on me. And parang naging buong gabi kumakanta sila. So parang feeling ko nga dapat hati-hati kami sa TF nun, hindi lang ako. Sila nga niyo kumanta. Gcash na. So yun isa sa mga naging special na muntik na schedule pero wala naman. Lahat naman ng shows namin tuloy na tuloy. Thank you po. Congrats. Thank you so much. Thank you, Chikanes. Now, si Chris naman from One Music Page. So throughout yung 35 na first stages ng tour, ano yung mga pinaka-memorable na fan interaction niyo dun sa tour? First, soft touch talaga. First, meron siyang timer. First, every 5 minutes kailangan natin. First in mind would be 2 weeks, last week, parang gano'n. May nagpa-picture sa amin. Babae naka-short siya, tapos may tattoo siya dito. Mukha namin dalawa. Siguro, isa yun. So, mukha ko, tapos mukha niya. Neat niya. Hindi ko alam saan si Brati doon. Dito. Tapos yun, isa yun. So parang, galing na to, pero kakaiba. Wala nga kung tattoo na mukha mo. Siya meron na dapat. Isa yun, sa unique sa akin, so far naisip ko. Yung may nagpabasa, kasi ginagawa po nila. So this is also one of those times na parang unique to every stop is meron silang mga sarili-sarili nilang sign. So like, the more creative the sign is, mas madali namin napapansin. Tapos sinusulat nila din yung mga ginagawa nila. Tapos yung isa sa mga nabasa ko yung magpa-picture ka sa akin kasi nagbenta kami ng kambing para lang makapil ka mag-VIP ticket, ganyan. So, I think isa yun. Tapos yung, siyempre sa 35 shows na nagawa na namin, meron mga between talaga na tawag namin sa kanila ang OOA. Nanood na po sila ng SNM ng mga may nanood na lang 7 times, 8 times, ganyan. Tapos gumagawa sila ng parang attendance checklist. Tapos every time nandun sila, i-check namin yung attendance kung saan sila umattend, ganyan. Tapos magpipicture kami.
yun yung mga like one of the fondest memories with fans. Ikaw, Dirk? Sisigaw. Well, feeling ko yung umabot tayo sa gender reveal. That random moment na parang may nagtaas ng gender reveal. Tapos parang nag-talk pa ako kay TJ. Tawagin mo ako, may ninsip ako. Tapos siya lang kasi nakarinig sa akin sa in-ear niya pagka nag-talk pa kami. Tapos tinawag ako ni TJ, tapos ginawa namin yung gender reveal using the bracelets. So it's either, nag-flicker lang siya, tapos lahat ng tao nakagano'n. Nakataas lang yung kamay ng mga tao, tapos parang kapag pink, babae, pagka blue, lalaki. So we had to double check. Kasi baka mamaya mali yung Tapos binigyan namin siya, parang binigyan namin siya ng, kumbaga ng gender reveal na hindi niya inaasahan. So, ito sa, kumbaga like aside from yung mga, never talaga nag-fail na nakakataba ng puso yung mga proposal. Kasi talagang you'll feel the love every time na nangyayari yung moment na yun. And yung gender reveal din ganun, kasi nga sobra yung reaction nila, di ba, pinost namin yun. So ang sarap lang makakita ng ganong emotion na buhay live. So talagang sinasabi nila, every show may bagong nangyayari. Merong iba nga, magkakahiwalay na sila tapos nagkabalikan sila dahil sa parang may iba lalapit sa amin, sasabihin talaga nila upfront, you know what, let me just tell you this, you just saved a 17-year marriage. May mga ganun. So, yun yung mga times na, wow, grabe to, parang nakaiba to. And marami sila all throughout the shows that we did. Yun po. Tapos sa last kay Direk dyan. Kay Master. Master. Master show. Nung confirm na when you started working dun sa visualizing this show, anong vision yung naisip yung for this show, and how did it, and nung end product, how did it feel na nung nakita mo na nangyayari na yung May footage talaga. Like kasi nung ginagawa namin like last year yung Sarili Nating Mundo na show. Ang naisip lang talaga namin, like kung syempre yung venue was sa Big Dome, parang naisip lang talaga namin ni Enzo, yung stage designer, na sabi ko gusto ko parang dugtungan yung Araneta Coliseum, na parang kaya yung stage ni DJ, parang half ng mundo. So naka-cope siya na gano'n. And it was, kumbaga pinaka naiyak talaga ako nung nakita ko na nung nire-rehearse ko was nung nag-meeting kami na ang daming pinitch ko yung idea na yung Palagi kasi is a very strong song. So parang kailangan yung visuals niya, yung pagkaka-present mo doon sa song na yun, sobrang lakas din. So yun yung parang pinaka-pressure for me, that song. Pero nung pinakinggan ko yung song na yun, parang na-imagine ko lang for some weird reason is may pumapasok ng literal na red vintage Mini Cooper na pumapasok sa stage. Tapos doon na lang nabuo yung nandun pala si Kizzy, you can put a camera. So nung ginagawa namin siya doon sa rehearsal, naiyak talaga ako kasi yun yung pakiramdam na gusto kong maramdaman ng mga tao. Yung parang, ang romantic talaga ng song na to. So yun yung pinaka-pressure at the same time, pinaka-memorable for me nung yung nabuhay na siya yung moment na yun. Okay, si Grace from Metro Style. Hi, good afternoon, and congratulations. My question is, paano nag-evolve yung relationship and collaboration niyo from the start and then to like ito mga last months? Kami na, ngayon. Sobra, as in, every week kasi kami magkasama, so hinahanap-hanap na namin ng isa't isa. Literal, pag wala kaming S&M sa weekend or sa week na yun, or mga 2 weeks na, yun, maghahanapan kami, so mag-meet up kami, and sobrang naging close na rin kami talaga na halos lahat ng mga plano namin sa buhay. Kunwari, kami ni Casey may plano kami ganito, uy, Direk, anong ginawa niyo sa ganitong mga aspeto ng ng life niyo? So, naging super close na rin kami. Aside from, syempre sa amin, lalo yung mga anak ng best friend na ni Casey ngayon, yung si Forrest, yung 4 years old.
syempre sa amin din, sa aming dalawa as a couple. Kaya sabi nga namin lagi, super thankful kami sa Panginoon na we get to do this together. Kasi hindi kami pang long distance talagang dalawa. We're a clingy couple. So pag hindi ko ma-imagine kung hindi kami magkasama sa tour na to, kung hindi siya yung... Away lang siguro kami ng away. Ituloy mo na yung ituloy mo na tong... Hanggang doon lang ang kwento ko. Feeling ko lang, super thankful kami na we get to do this together. Oh, thank you. Sino ba kayo ba? Hindi, ako rin parang... sobrang grateful talaga ako na nasama ako dun sa group na to. Like yung kay DJ, yung sa first namin, yung Frontier. Basta tanda ko lang sinabi lang ni DJ sa akin, Drake, ko na bahala kasi tatayo lang talaga ako. Kasi ko na bahala sa visuals, ganyan. Tapos, sige. Tapos, from then on, naging mas collaborative na siya, mas alam niya na rin yung gusto niya. Hanggang ngayon, hindi na siya nakatayo, tumatakbo na siya sa stage, kasing likod na rin niya si Casey. So, yun na nga yung Kembot na lang talaga na hinihintay namin. And ang sarap na to work with friends now, kasi nga parang, ang sarap lang nung magkaibigan kayo, pero pagka nasa show kayo, para kayong, you have that certain respect na, sige, work tayo ngayon. O, direct may gusto ako, o sige, gawin natin ganyan. Pero pagkatapos nun, wala, balbala na naman. So yun yung ang sarap nung yung buong team, yung relationship ng buong team, ganun. Kaya, ang pakasakit na 5 show na lang talaga. Babalik pa rin ako dun. Okay, I have another question. So, no matter how you prepare, Timer na. So,